Hello, kumusta na naman kayo? Welcome sa channel ko. Ngayon share na naman ako ng isang video na tungkol sa isang winch. Isa siyang winch na mayroong control na gear o yung panghila. Towing winch na malaking motor. Ayan. Meron siyang 3 speed sa loob. Pwede mo siyang hinaan, din lakasan, din yung high speed niya. Ngayon, isi-share ko sa inyo, magbabaklas ako ng pinaka breaker nya, pinaka tawag nito, yung preno ng motor. Amen. Yan, para hindi siya tuloy-tuloy umikot, then safety siya, hindi siya magre-release, siya yung maglalak. Okay, baka sakaling hindi nyo pa ito na-encounter, isi-share ko sa inyo kung paano siya overhaulin. Kasi kailangan i-maintain siya, lalong-lalo na kung lagi siyang ginagamit. Pag hindi mo siya maintain, magkakaroon siya ng stack up sa loob. Yung mga napudpud niyang brake disc sa loob ay iipon yun, then babara sa loob yun, hindi na siya iikot. Yun din ang dahilan minsan na masusunog yung motor natin. Okay? Kasi gumagana yung control natin, hindi na siya kayang paikutin ng motor dahil nag-stack up na siya sa loob. Okay? Kaya kailangan every 6 months or 1 year, kung laging ginagamit, kailangan siyang baklasin. Kaya isi-share ko ngayon sa inyo, lalong-lalo na sa mga beginners, kung hindi pa naka-encounter nito, malaking bagay ito. Halimbawa, kaparihas yung motor, katulad itong malaki, may encounter niyo sa trabaho, malaking bagay ito. Okay? Kaya isa-isahin ko yung pag-video. Unahin ko dito. Kunin muna natin yung original na clearance ng breaker nya, kung ilang millimeter. Okay, millimeter yung ginagamit ko dito. Nang una, buksan natin yung takip na to. May takip to kabilaan. Ayan, dito may takip. Depende sa inyo kung saan kayo banda bubukas. Dito mas maganda yung buksan, sukatin kasi nasa taas, kaya dito ako bubukas. Then bago natin tanggalin yung mga tornilyo nya, then lilinisan natin lahat. Papakita ko sa inyo isa-isa pagbaklas ito ng cover. Then yung pagtanggal ng bolt, kailangan dahan-dahan lang, ibabalance natin. Kasi pag tinanggal natin lahat to, may posibilidad na tatamaan tayo kasi may spring siya sa loob. Itutulak niya. Halimbawa kung nandito tayo sa area na to, baka hampasin tayo ng cover niya, masakit-sakit yun, o baka mawalan pa tayo ng malay, o ano pa, may injury pa tayo. Okay, malaking motor to. Yan, baka hindi nyo pa na-encounter ngayon, repair time, kaya kailangan siyang baklasin, overhaulin yung breaker niya. Okay naman yung motor, yung coil, kasi lagi ko namang mini-meger siya. Okay naman lagi yung resistance, kaya walang problema. Kaya ang number 1 na mini-maintain ko dito is yung dito, yung coupling din, yung coupling bolt. Madalas din siyang nasisira dito, lalong-lalo na kung malalaki yung hinihila niya. Pwede siyang gawing panghila sa mga, tawag nito po, sa mga shipyard. Yan. Pero mas malalaking motor dito. Siya yung maghihila ng mga barko, yung malilit lang na barko, yung kayang-kaya niya, yung tonelada. Ito, 100 tons kaya nito. Kayang-kaya niyang iangat o hilahin. Yan. Gamit ng gear niya na ito. Yan. Okay. Kaya antabayan ninyo yung video ko na to. Sisimulan ko dito, then pagtanggal ng bolt, step by step natin, lalong-lalo sa mga beginners, hindi nyo pa na-encounter. Katulad din to ng breaker ng cargo winch, baka sakaling may na-encounter kayo ng cargo winch, katulad din ito, yung maliliit lang, walang pinagkaiba. Kaya halimbawa kung nasa barko ka, yung mga repair ship na mga old model, mga 1990s, kagaya nito yung breaker nya. Yun lang lagi yung i-maintain natin.
Maliban doon, yung mga control niya, yung magnetic contactor sa 1, 2, and 3 speed, then reverse forward. Yun ang kadalasan kong mini-maintain. Okay? At sana makukunan na nyo naman ang ideya yan. Malaking tulong yan. Then mayroon akong isang katulong dito, gwapong gwapo, ayan. Napasukat ko yung bolt kasi medyo luma na yung bolt. Hindi na eksakto yung rinse namin. Ayan. Okay, huwag mo nang buksan. Ito muna yung buksan natin. Ayan, kung mapapansin ninyo, marami na siyang carbon. Ayan, daliri ko. Ibig sabihin, marami na siyang carbon sa loob. Marami na siya. Kailangan na siya paklasin din. Ang susunod natin gagawin para hindi kayo malito, halimbawa baguhan kayo, pwede nyo mamarkahan dito. Yan, dito sa loob. Guhitan nyo ng metal marker dito sa gitna para pagbalik ninyo hindi kayo malito. Then bago nyo na yun i-adjust kung diba medyo malaki o maliit. Okay, meron tayong ito 100mm hanggang pababa. Yan, filler gauge yung filler gauge yung tawag dito. Ayan, yung clearance niya is 1.8mm. Ayan, pwede nyo lang ilista para o marka nyo dito 1.8 para hindi kayo malito. Okay, pwede na natin siyang paklasin. Ayan, naka-ready na yung gwapong assistant ko. Babaklasin niya yan. Okay na yung ball. Ipapakita namin sa inyo yung loob niya para sakaling may encounter ninyo, kayang-kaya nyo ng baklasin mag-isa. Kaya rin baklasin mag-isa to pero mabigat lang. Kailangan may assistant talaga. Sige, ready. Yan. Bali magtanggal pala nito, huwag mo nang baklasin lahat. Luwagan lang ng konti, paikot, then magtira lang ng 2 bolt kabilaan para hindi siya tatalsik. Mamaya tatamaan yung paa nyo o kayo mismo, iwas disgrasya. Yan, paikot muna isa-isa hanggang lumuwag silang lahat, then pwede nang tanggalin. Ang mahirap nito, sobrang luma na yung mga bolts niya, hindi na siya original. Na hahanapan natin ng kaparehas to. Hahanapan ko siya ng 24 talaga yung pinakaulo ng bolt niya. Yan ang tumudulas, hirap tanggalin. Magtira ng 2 bolt kabilaan kung magbabaklas kayo. Huwag agad-agad tanggalin. Ito pwede siya tanggalin. Yan, nahanapan ko siya ng original na bolt niya. Yan, kailangan mayroong natirang mga bolt kabilaan para hindi siya ito bibigla siyang itutulak ng spring, tatamaan yung bukas dito sa harap, kaya delikado. Kailangan alalay lang. Yan, sa mga baguhang nakapanood nito, sakaling ma-encounter ninyo sa susunod kayo na yung magbabaklas, kayong gumawa, okay na sa inyo, panis na. Ayan, makikita nyo, dahan-dahan lang. Kasi kapag binigla natin bukas lahat, hindi tinirhan ng spring, tutulak doon, tatamaan yung paa nyo. Napakabigat pa naman ang cover nito. Sa laki ng motor na yan, basta-basta yung bigat niya. Yan, 100 tons yung kaya niyang buhatin o hilahin ng wheels na to.
Sinishare ko to sa mga baguhan lang, sa mga veterano. Baka mamaya may mag-comments na naman dyan, sabihin panis na sa kanila. Huwag na lang silang mag-comments, manood na lang po, gano'n na lang. Kasi minsan yung iba, pag medyo panis na sa pandinig nila, hindi ko naman nilalahat. Dapat kumbaga, kung alam na natin, mag-share na lang din tayo ng konti. Huwag na nating mag-comments ng negative. Kaya ayan na, bubuksan namin ng cover, tapos na. Then ipapakita ko sa inyo ulit yung sa loob. Ayan, kung makikita ninyo, ayan yung carbon nya. Kapag yan yung sumiksik sa disc natin dito, ayan yung disc nya, siguradong mag-i-stack up. Then may posibilidad na masunog yung motor natin kasi hindi niya na kayang iikot dahil sa mga carbon na to. Kaya depende sa inyo kung every month or 3 months, 6 months. Sa akin inaabot ng 6 months bago ko siya linisan, medyo matagal-tagal. Then yung clearance pala nito, huwag masyadong malaki rin. I-maximum na lang natin ng 1.8 or 1.9. Sa to medyo malaki na siya, to pataas. Then ang minimum naman is 1.3 sa akin. Depende na rin sa inyo. Para matagal siyang, siyempre kung sobrang liit, pag marami ng carbon, madali siyang dumikit. Kaya medyo 1.3 to 1.9, ganon, 1.8. O depende sa inyo, 1.2 pwede pa naman. Pero pag mga 0.9 na millimeter, medyo madali siyang mag-stack up. Yun ang na-encounter ko dito. Okay? Then yun lang, yung tatanggalin lang to. Paano baklas? Pagka baklas nito ng cover, yan, ito yung pinaka guide niya kung paano natin kunan ng clearance. Kailangan markingan natin para maibalik yung dating clearance niya. Yung binaklas ko dito is 1.6 millimeter, 1.8 I mean. Pwede kong paliitin, gawing mga 1.4 or 1.5, ganun, 1.3. Then ang sunod nito, ito yung tatanggalin, yung disc. Tanggalin mo ta. Ayan. Ayan na yung kanilabasan niya, yung disc. Then ito siya yung nag-hold ng gear niya. Ngayon, paghigop ng, ito yung pinaka-coil natin, ihigupin to yung metal. Luluwag yung brake disc dito. Kaya iikot yung motor. Luluwag yung disc na yon. Iikot siya. Then pagbitaw naman ng coil, itutulak na naman to, didikit yung disc dito sa cover. Kaya hindi na siya iikot. Yun ang function nito ng breaker na to. Diba? Kailangan lang yung magnetic coil, yung coil dito, ihigupin to yung metal, then luluwag siya ng konti. Kung ilang millimeter yung adjust natin, magpe-freewheel na siya, iikot na yung disc kasama nito ng gear. Yun, gagana na yung motor, hindi, open na yung breaker niya. Then ayan, kunin natin yung pinaka ayan, ayan na yung spring. Napakadali lang, di ba? Spring. Then kung gusto nyo, markingan nyo rin kung paano nyo tinanggal para parehas pa rin ang pagbalik ninyo. Okay? Kahit hindi magkaparehas yung pagbalik ninyo ng disc, okay lang din naman. Basta maganda lang yung laro niya dito sa gear niya. Then ito, linisan natin lahat. Ay papakita ko sa inyo, bubugahan ng hangin, grabing carbon sa loob.
brake, axle brass kasi may dumidikit doon sa mga singit niya na carbon. Pag ipinabayaan natin, yan din cause din niya ng pagdikit niya na hindi siya lalaro ng maayos. Yan, double check natin lagi bago isara. Ayan na, naibalik na namin yung metal niya, yung brake plate yung tawag dito. Yan, disc naman yung isa. Then ayun, ibabalik na rin. Pas mo ka. Balik. Ayan, then kailangan laro-laruin muna. Sentro mo tayo. Yan. Yan. Laro. Ilayin mo. Ganun mo ta. Try mo. Yan. Kailangan maganda yung laro niya dyan. Kasi pag hindi siya naglalaro, yun din, dahilan din yun ng pagkasira nito ng buong breaker. Okay? Tapos na din. Madali lang yung paggawa kung isipin lang, kung wala lang problema, kasi minsan ito yung mga guide na metal na to, nababali to. Yun lang nagpapatagal, minsan dinidrill pa yun. Pag wala naman, maximum 30 minutes kayang tapusin siya pag madalian. Then yung sa amin, nilalagyan namin dito ng silicone dito sa gilid. Pero meron naman siyang rubber gasket, pero hindi masyadong pigil ng tubig, lalo nang nasa exposed area ng ulanan o may dagat, nakakapasok din. Mas magandang lagyan dito ng silicone bago siya isara, para yung silicone maganda yung pagkahubog dito sa gilid o pagkadikit. 0-0, walang makakapasok na tubig. Okay, lalagyan namin ng silicone, din ipapasok na namin yung cover nya. Okay na, isasara na namin. Then all na sinabi ko kanina, kung gusto nyo ibalik sa dati, markahan nyo ng, ayan, minarkahan ko. Pero 1.8 siya, yung gusto kong mangyari, paliitan ko siya. And pwede natin siyang i-adjust, palitan. Bali pala kung mag-adjust kayo ng paliit, kung saan yung maliit na area nya, yun ang isintro natin dito sa may parang metal doon sa loob ng maliit. Kagaya niyan, yung paliit niya pababa. Kung gusto niya palakihan, paangat siya. Ganun lang, pakadali lang. Pwede nating buksan lang konti to yung mga tornilyo. Pag umangat siya konti, iikot lang to yung pinaka-guide niya, yung clearance adjuster niya. Yun lang. Kung umikot siya, pwede nyo nang paikutin, then i-adjust na kung ilang millimeter yung gusto ninyo. Ayan, tapos na naming isara. Mission accomplished na. Hindi natin pwedeng masubo kasi generator na ginagamit, maliit lang. Pero okay na yan. Katulad niyan, yung marking kanina nasa gitna, then 1.8 yung sukat niya, binaba ko siya konti para lumit siya konti. Ngayon yung sukat niya is 1.45. Okay? Kasi kapag masyadong malaki yung clearance niya, mahihirapan yung coil. Minsan naapektuhan din ng coil. Diba, 2 point something, sobrang laki. Madaling masunog yung coil natin kasi pipersay, malayo yung ihigupin niya. Okay? Yun lang yung purpose ng breaker na to. Sa hindi pa naka-encounter, pero sa naka-encounter na, wala na, laruan na lang to. Parang PTX lang yung gawa nito. Baka sakali sa makapanood na hindi pa naka-encounter nito, kagaya nitong kalaki ng Waze, makunan nyo ng ideya yung video ko na to. Okay, salamat sa panonood kung sino man nagsubaybay. Then salamat sa patuloy na pag-subscribe sa maliit kong channel. And ito pala yung guwapo kong partner, si ayan. Yung that's my boy ko na partner. Tapos na yung trabaho namin, lilipat na naman sa kabila.
mayroon pang kagaya nito kalaki gagawin namin. May isang piraso pa hindi pa na tapos. Bali 10 ganito yung mini-maintain ko dito. Okay, don't forget to subscribe ulit kung nakunan nyo ng ideya sa bago pa lang nakapanood. And maraming salamat sa sumusuporta sa channel kong maliit na to. Okay, bye bye. Yan, dagdag naming babaklasin. Dalawa na yan. Kaya sa hindi pa naka-encounter niyan, panoorin nyo yung video na sinare ko sa inyo.